Okay, so andito na tayo. I guess this is the last part. Delivery of presentation. Konti na lang ito. Okay? So yan. Syempre, in delivering presentation, dapat daw active yung sa visuals mo, auditory, and of course, you have to use kinesthetic, yung mga gestures. Importante yan. Okay? Kasi it adds parang pogi points as a lecturer. Okay? So, syempre, if you will, tinanong kanina to di ba? If you'll be speaking in an audience, you have to dress appropriately, di ba? Hindi yung mukha ka nagtitinda ng ano dyan, ng sorbete sa tabi-tabi, o kaya, tawag dito, yung mukha ka nang bibili ng suka sa tindahan, ng patis. So, ayan, you have to dress appropriately, okay? So, sabi ko nga sa inyo, always to be safe kayo, and kung wala kayong coat sa mga lalaki, laging collared. Okay, wag naman yung masyadong well-dressed, baka pagkamalan kayong ahente. Okay, yung sakto lang. So ito yung ganyan. O kaya yung polo shirt, wag naman long sleeve kasi nga baka pagkamalan kayong ahente. Okay, so sa mga babae, wag naman yung nakikita na yung cleavage, kung merong cleavage. Ayan. Okay, kung wala di okay, wag lang mukhang censored, okay? So always ang safe lagi is meron kang kahit naka-t-shirt ka actually tapos sa mga lalaki mag-coat ka lang, looking presentable. Sa mga babae din basta meron ka lang blazer na ganyan. Yan, okay? So syempre, pag gagamit kayo ng blazer, kung black yung inyong blazer, light colored yung inyong inner, okay? Inner shirt, ganun din sa lalaki. Okay? So yan, visual. Kasi yan, ayun, yun, ginagamit din kasi ng mga audiences yung ito. Evaluate you. So una kasi, yun kasi ang importante. Ang tawag dito, ang first thing kasi na, tip, na mapapansin sa inyo, di ba? Ay ang first impressions last, di ba? How you look, di ba? Ano ba yung una makikita sa inyo? How you dress, how you present yourself, okay? Natingin mo kung mukha kang naka-t-shirt ka lang dyan, di ka pa nagsukulay. Yung bigla ka lang humarap sa screen pagkabangon mo, sa tingin mo, they will be interested to listen to you. So, ang impression na sa'yo agad din, mukha naman wala pong masasabing maayos. Wala akong mapapala ditong maganda. Okay. But, if you are well-dressed, well-prepared, ayan. At hindi ka ganun ka galing. Ayan, okay, madadala ka ng, ano mo, ng, not overall naman, okay? At least presentable ka. Okay? Saka maganda ka. Buti na lang maganda ka. O, di ba? Yung mga ganun. But of course, syempre, mas okay na maganda ka na, magaling ka pa. Pogi ka na, magaling ka pa. Okay, di ba? So yun, ito yung kailangan yung practicein before speaking, delivering a lecture. So actually, dinidiscuss ito sa broadcasting. Okay? So subject sa radio, tawag dito, production. Sabi ni sa professor namin, you have to practice deep breathing. Ayan. Para of course you will be able to modulate. Okay? So, syempre, kailangan medyo mas okay yung deep yung voice mo para mas maganda siyang pakinggan. Kasi pagka medyo high pitch, di ba, ang sakit sa tenga. So, you have to practice deep breathing. Ayan. Para makuha mo yung tamang voice modulation, practice yung varying of speech. Ayan. Kasi syempre, if you do not sound good, high pitch ka, sakit sa tenga, di ba may ganun? Kahit importante dinidiscuss mo, baka mawalan ka ng audience. Kasi they will justify na baka merong ibang lecturer who can deliver the lecture with a deeper voice, mas maayos pakinggan. So, ano pa, appropriate tempo. Okay, tempo, di ba? Kahit yung sa pagsasalita may tempo, hindi biglang mabilis ka, biglang babagal, maintain the same level of energy. Kasi ang tendency sa atin, di ba? Lalong-lalo na pag nag-start ka, at kinabahan ka, mabilis, di ba? O, syempre unang-unang mabilis, ano unang susunod doon? Mabilis ka magsalita, hihingalin ka na. O, di ba, mapapagod ka na agad, na-stress ka. Na-stress ka na, deliver ka na ng lecture, na-stress ka na, di ba? So, yung sakto lang, appropriate tempo, uniform tempo. Okay? So, yung moderate lang na bilis, okay, na hindi parang hinahabol mo yung hininga mo. O kaya tawag dito na sobrang parang fast forward yung boses mo. And ito, exercise your mouth, tongue, and cheeks. So ako naman, nung una-una kami nagwo-webinar, so lagi ako nabubulol, stammer, ganyan. So, nung nakarinig ako ng lecture nga about this presentation, may exercise pala, tamang exercise. So, kailangan, tawag dito,
ah, i-exercise mo ng ganito, parang A, E, I, O, U. Yung ganyan. Yung bukang-buka. Hindi lang makabukang mabuti ng bibig, baka tawanan loko. Ba't ganun yun? Kailangan mong practicein. Ayan. Kasi subukan nyo minsan yon bago kayo magsalita, mag-record, at mag-exercise kayo. Yung A, E, I, O, U. Yung ganyan. Yung talagang i-exercise niyo yung mouth, tongue, and cheeks niyo. Hindi kayo, tawag dito, hindi kayo mabubulol, hindi kayo mauutal, hindi kayo mag-stammer. So, yun. So, kailangan yung ganyan. Pinapractice talaga yan. And our research person said that every time nag-speak siya, talagang pinapractice niya yung exercising yung mouth, tongue, and cheeks. And everything, lahat yan. Okay? So, sa kinesthetic, ayan. Importante din yan, di ba? Powerful kasi it adds power in terms of your delivery, kung gagamitin mo siya ng mga hand gestures, ng mga, yun nga, yung sa position mo, kung how you deliver, di ba? Sa speeches, nung kayo ay high school, nag-deliver kayo ng mga speech, yung mga tawag dito, yung mga nag-declaim dyan, hindi ba? So, yung galaw ng kamay, yan. So, yun, kinesthetic is important, lalong-lalo na if you would like to emphasize something. Okay? So naman, online lecture kasi is very much challenging. So dito actually sa lecture na ito, nahirapan ako kasi mawala akong audience talaga. Ano, napaka-difficult. So, ayan, how to make your online lecture. Okay, so anong sabi dyan? Pwede kang magbigay ng activities, quizzes, scenarios, use conversational tone, katulad ng sinabi ko sa inyo kanina. You may also use videos to actually help your audience understand further the topic which you are discussing. And ano pa ba? You may also ask questions after the videos you have played. Yan. Not only to check na kung nakikinig sila, but ayun nga, parang syempre yung paggamit ng video, it adds more information about the topics which you are discussing. Okay? Then, punta naman tayo dito sa positioning ng webcam. Kasi syempre, mag-discuss kayo, then, yung proper positioning ninyo sa screen ay importante. So, yung sa framing ko na ito, tama. Tama to. So, ang lagi kong sinasabi sa mga nagre-resource person sa amin, sa Zoom, dapat ang itsura niyo sa screen is para kayong pinicture ng 2 by 2. Ayan. Na merong enough spaces sa baba, sa taas, and sa baba. Na, of course, huwag yung masyadong nakasaya. Parang nagputol na yung ulo mo, katulad nitong nandito sa may kaliwa, di ba, yung naka-X na yan. So, dapat ganito sa right, na meron pang enough spaces. Yan, para kang kinuhanan ng 2 by 2. So, ganun dapat yung itsura mo sa screen. Ito yung binabanggit ko kanina, kung paano mo palalabasin na parang na may eye contact ka sa yung audience. So, dapat titingin ka dun sa pinaka-lens ng iyong laptop or laptop ng webcam laptop or yung mismong kung meron kang external webcam, di doon. Yeah, so diyan ka titingin dyan sa may pinaka-lens na yan. Okay? So, wag ganito sa left, dapat ganito sa right. So, wag din yung ganito sa kabila na para kang tawag dito, nakadukdok. Yung tama lang. Maayos mo yan. Ihanap mo ng tamang posisyon yung camera at sarili mo. So, ano pa? Practice, record, repeat. O, di ba? Kada practice mo, you have to record. Pag hindi mo pa nakuha yung pinakagusto mo, repeat na performance. Okay? Practice. And in practicing, you have to record na kasi nga baka yun ang second attempt mo, yun yung pinaka the best. Okay? If you are not satisfied, then repeat. So, eto, if you'd like to make your presentation interactive, pwede kayong gumamit ng mga interactive tools like, ayan, Mentimeter, Slido, Kahoot, ayan. Okay? So dito sa presentation skills, para pinaka-summary niya, kailangan meron kayong proper preparation. Dapat ay clear yung inyong structure ng inyong content. And pinaka-importante lagi, ito yung sinasabi sa amin, importante yung isa sa pinaka-importante part ng iyong lecture is the opening and the closing. Okay?
syempre, or yung how you open start your discussion. Okay, syempre, ang tawag dito, sa una pa lang, kailangan makuha mo na yung attention nila. Okay? And you have to sustain that until the last part of your discussion. And to do that nga is that uh, yung unang pagbuka pa lang ng bibig mo, kailangang maging ano daw invested na sila sa pakikinig sa iyo, gano'n na siya. Syempre kailangan mo ng mga visual aids for you to for your audience to help your audience na understand further yung kung ano yung discuss mo. And syempre, confidence. Basta confident ka lang, huwag ka magpapahalata kung nagkamali ka na. At ito pala class, if ever na halimbawang nag-stammer kayo, nagkamali kayo ng sinabi, do not ever say sorry. Okay? Basta start again, do not ever apologize or say sorry. Continue and maintain your confidence. Remember, it is a performance. Your presentation, what you are doing is a performance, not actually just delivering a plain lecture. Okay, okay, kaya maintain your level of confidence na ibinigay nyo ng sa opening pa lang, and sustain yun hanggang sa matapos yung inyong lecture or presentation. Okay? So yun, ano pa? Importante pa rin yung voice modulation, interaction. Kasi pag wala interaction, ikaw lang salita ng salita. Parang katulad dito sa recorded lecture na ito, di ba? Parang napaka-boring. Ayan. Hindi siya masyadong interesting. So, dapat may interaction sa yung audience and the manner on how you deliver your topic, it should be a storytelling type. Okay? Huwag yung parang technical ka nagpe-present. It should be relatable kaya nga parang storytelling manner, conversational. Okay? So, adaptability, and kailangan mabilis kang tawag dito, maka-adapt sa situation, sudden change of situation, environment. So, dapat ay flexible ka. And yung closing is as much as strong as the opening. Okay? Kasi nga, you have to maintain the level of the interest, sustain the interest of your audience. Okay? And syempre, yung closing na kasi yung conclusion eh. So, dapat science sa pinaka madiin na ang tawag dito, yun yung dapat mong bigyan ng added energy. Kasi yun na yung last part ng iyong discussion. Actually, di ba sa huling, actually yung last part, parang ang unfair kasi minsan, yung parang last part, yun kasi nare-retain sa atin, parang yung nagiging basis natin to evaluate a person, di ba, doing a lecture or delivering a lecture. Kaya dapat nga dyan ay yung closing mo ay strong. Okay? So yun. Sa isang performance naman kasi, so dalawa lang po ang pwedeng yung tanongin or dalawa yung dapat yung itanong. So kamusta ba yung performance natin? How did we do? Did we reach our objective? So yun. If not, then repeat nga, di ba? So deliver record and tawag dito, uh, replay. Ganun o kaya i-try mo ulit, di ba? Yung sa cycle kanina. So yun lang and good luck in preparing for your requirements. And if you ever have concerns, so don't hesitate to post your concerns in our Facebook group. So yun lang and thank you for listening.